Hello po, magandang araw at gabi sa inyong lahat. Nandito po muli ako sa inyong harapan at nagbibigay ulit sa inyo ng basa ng tarot dahil marami po sa akin na nag-request or nagsasabi sa akin na Madam, si President Marcos naman ang hulaan mo kung ano naman yung makikita o ay tarot reading mo. Ayan. Huwag po kayong magagalit sa akin. Wala po akong kinikilingan na kahit sino po, kundi ang ating target lang sa tarot card sa pagbabasa ko ay nagbibigay lamang sa inyo ng gabay upang kayo ay magkaroon ng gabay. Maaring yung paniwalaan, maaring hindi nyo paniwalaan, ito'y gabay lamang. Para po sa mga naniniwala at nagtitiwala at may pangunawa sa akin, maraming salamat po sa inyo and God bless sa inyo lahat. Happy New Year and more power, more blessing po sa lahat. Naway hindi maging magulo ang ating Pilipinas dahil ngayon 2025 ay bagong buhay, bagong pag-asa at malampasan ang lahat ng mga kaguluhan. Super gulo, napakagulo ang iniwan ng mga dragon or ng mga dragon last 2024 at ngayon naman 2025 is year of the snake wood of snake, no? Kaya gapangan, yan, patalinuhan, palakasan ng pakiramdam at syempre traidoran, no? At hirap sa pera, pagkain, hirap din, ano, sa mga kapangkabuhayan, sa lahat, kaguluhan sa background, napakadami, napakasakit sa ulo. Kaya po ako ay hindi ko basta-basta magawa ng video ang ating 2025 dahil pagpasok pa lang ng 2025 super sakit na ng ulo ko sa dami ng kaguluhan, sa dami ng mga nag-vision ko, sa dami ng mga nakikita ko sa aking mga karunungan, gabay at tagumpay dahil talagang umiiwas ako sa mga negatibo, lalo na sa mga taong negatibo. Kaya wag niyo po ako i-bash, bawal po sa akin ang negatibo o masamang mga kontra or kontrabida. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtitiwala sa akin video at tumatangkilik. Maraming salamat sa inyo at ako po bihira lang talaga mag-upload. Kaya ngayon po umpisahan natin ang aking pagtatarot card sa mga gusto na may kahinaan para pair daw. So itong target na to at issue ay tungkol sa mga nangyayari dito ngayon 2025, ngayong pasok ng 2025, and of course ita-target na lang natin to, ay po-focus na lang natin to sa issue o base sa tarot card, issue kay tungkol or nangyayari o mangyayari sa ating Pangulong Marcos, no, Jr. Ayan, ating presidente na si BBM. So, ready na po tayo at ako po ay may time lang para pa ako makagawa ng ating yan. Wait. So, ayan, now and sa lahat po na nag-aabang ng aking hula kay President Marcos Jr. Yan po. At mag-umpisa po tayo sa ating mga pagbabasa ng tarot reading. Ito po ay naka-target kay naka-focus kay PBBM. Ayan. Para pair po. Kasi sabi nila bakit si Ma'am Sara lang. Ayan, ngayon po ay si Presidente. Kaya po ito po ay ula lamang or pwede nyo paniwalaan, pwede nyo hindi paniwalaan, sapagkat ako po ay nagsasabi lahat tungkol sa base sa tarot card lamang po ang aking mga sinasabi, no? Dahil mas madali ang magsalita ng katotohanan kaysa kasinungalingan. Ayan, and I thank you. And this is happy lang, good vibes lang for Rocket Swerte, always panalo, always tagumpay. Maraming salamat sa lahat ng mga tumatangkilik ng video ko. So sa mga naiinip dyan na makinig sa minsan, may nagko-comment siguro, may basher ako dyan, mga 6 na piraso or wala pang 20
or 10. Pasensya na po kayo kung minsan hindi nyo marinig ang aking boses, no? At sapagkat hanapin nyo lang po ako sa Japa de la Cruz, lahat po ng mga interesado sa akin, sa aking Facebook. So ito na po tayo, umpisa na po tayo kay Marcos, kay President Marcos Jr. Ayan po, ang our President. So happy lang tayo, good vibes lang, ano. So bago po tayo mag-umpisa, pakitapat po ang inyong mga noo sa screen or sa camera nyo para po mabasbasan ko kayo at kayo po ay matanggalan ng mga negatibo at mapagaling kayo kahit paano, matulungan ko kayo sa pamamagitan ng hil at panalangin ko at oration. Thank you very much and God bless to us. More power, more blessing po sa lahat ng mga tumangkilik ng aking video at sa lahat ng mga nakasubscribe. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat din ng mga dumadagdag na subscriber ko. Maraming salamat po sa inyo. At sapagkat ako ay busy talaga sa personal. Kaya, eto na po, umpisa na natin ang basa natin sa our president, na kay PBBM, na kay Pangulong Marcos Jr. Ayan po. Tingnan natin ang enerhiya, na tatlong enerhiya na malakas ni President Marcos Jr. No po. So, kuha tayo dito ng 3 cards po para malaman natin kung anong enerhiya ang malakas sa taglay na kalakasan ni PBBM. Ayan po. So, ito, malalaman nyo na. Medyo hiningal ako pero ito. No? Medyo kinikilabutan ako, so medyo may laman din to. Ito, sinasabi kasi dito, ayan. Puro to aperahan, may mag-o-offer nag-o-offer o paparating na distributor na laganap sa kanya. Ibig sabihin nito is in pagtanggap, pag-accept at saka pagdi-distribute ng kayamanan o kaya kaperahan. Kasi sinasabi dito na puro pera to no? So, puro kayamanan to, pera. So, positive na merong siyang daladalang pera o kayamanan, no? Ibig sabihin, malapit sa kanya yung kaperahan. Tapos, yung pamimigay din at pagtulong. So, ibig sabihin yan sa mga nangangailangan. Ibig sabihin niya, may part talaga na tumutulong siya, no? Nagbibigay. Pero, ito ay nakadepende sa kanyang kagustuhang bigyan. So, ito po ay pag-o-offer niya ng mga, sabihin natin na, financial or pera. Ito po, ayan, no? Ang enerhiya niya ay pagsasalarawan at pagpapakita ng contribution or pagbibigay, pamamahagi ng kayamanan o pera, no? I think meron din dito na pera pa rin, no? Pera pa rin to, so ibig sabihin kayamanan pa rin yan pag kaperahan. So marami gusto niya na malungkot siya pero parang nananaig pa rin yung supply ng pera sa kanya o tinatawag natin na pagdating ng pera sa kanya. So may mga kaperahan na papunta sa kanya palagi. So eto siya, ayan. Sa oras ng paglulumbay, puro na lang given sa kanya or pabor sa kanya yung kaperahan,
no? Pabor sa kanya pa. So, dito pag-asa. So, ayan, inoobserbahan niya, tinitingnan niya yung pag-asa, pagsibol, no? Ibig sabihin, yung mga itinanim niya, nakararamdam siya na mabagal na pagsibol o tinatawag natin na hindi pa siya sure kung ito ay maobserbahan niyang lumago or tawag sa atin no, yung tumubo ng tumubo, no? So sa makatuwid, given or tinatawag taken and given, the money and kayamanan na ganun pa rin. Ang lakas ng power niya sa pera or financial, no? O sa lapi, yan. And then dito yung pag-asa. So dito yung pag-asa, no? Nakakapit siya sa pag-asa ng isang bagay na parang tinatawag natin na family tree, no? Meron siyang family tree na hinahawakan. So ayan guys, nabasa ko sa inyo at pinakita ko naman sa inyo kung ano yan. Ibig sabihin niya, not more than, wala ako ibang nakikita dito sa enerhiya niya kundi puro kaperahan, no? Ito yung nakikita ko, puro kaperahan, ano? Pero itong number of 4 dito sa kaperahan na ito ay medyo may kalumbayan siya. Ibig sabihin, parang naiisip niya na marami nga siyang iniisip talaga. Una-una yung katayuan niya, no? Pero kahit maraming perang nag-o-offer sa kanya o nagbibigay or tinatawag natin na nagsusulsol, nagdadala, kahit hindi niya alam kung saan galing or kung whatever, basta the money, parang money talks about the situation, yan. And then dito yung pag-asa. So na mayroon siyang inoobserbahan, mayroon isang pag-asa na inoobserbahan, maliit pa lang siya na parang papalaki ng papalaki, hintay niya lumaki. So balit as of now masisira yung plano ng mga ganong klaseng observation niya, no? So, ayan po ang enerhiya, pag-asa, pag-o-obserba, no? Pag-o-obserba niya, observation, no? Mataas na observation, yan ang kanyang enerhiya, at saka mataas o matinding observation to, no? Ito yung financial, na napasa kamay niya yung power ng kapangyarihan ng o tinatawag natin na authorized or tinatawag na may pagbibigay siya ng karapatan o powerful. Basta powerful yan, powerful, ganun. No? Financial ang talagang malakas na kapangyarihan dito, power dito kay sa malakas na enerhiya ni PBBM, no? So about the money and then money problem, yan, money problem din yan, and money involved, money financial. So gulo, actually masakit talaga sa ulo kapag naobserbahan ko rin yung ground niya, masakit sa ulo, no? Kasi magulo yan. So next natin dito is in tingnan natin yung tinatawag natin na 7 cards, no? Sa mga nangyayari sa kanya ngayon, pag-upo niya and then 2025. So ito po ay gawing gabay lamang at kapulutan nyo ng sangkap o magkaroon kayo ng mga idea, pulutin ang inyong mga nalalaman o na alam nyo sa sarili nyo kung ano ang totoo. Okay. Tingnan natin ng 7 cards niya. So, ito po ay base sa nababasa ko at nakikita ko kay
President Marcos Jr. No? So, sa nangyayari sa kanya po, as in, nasa competition siya. Ano? Ang kalagayan niya ay nasa competition. So, parang napakadaming competition to, no? At saka mahigpit niyang hawak-hawak ang kanyang sandata o kapangyarihan o lakas upang makamit niya ang kanyang tagumpay o corona o title. Actually, makukuha niya yung title niya, nasusungkit niya. Pero hindi pa dito nagtatapos yung title niya. Kasi dito nahook niya, nakuha niya yung trono, nakuha niya yung title, pero nakipaglaban talaga siya at lumaban, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanyang karyera. And next card, ayan po, the world. So, ang daming mga tao na nakapalibot sa kanya. Yan ang mga klase ng pag-uugali ng mga tao sa kanya. Unang tao, yung nakakasama niya or nasa background niya na tipong tao lang pero hindi masasabi na kontrolado, dumadamay lamang sa kanya kahit walang pera. So meron siyang nasa background na isang tao o isang klase ng tao na tumutulong sa kanya kahit walang pera o tinatawag natin na walang bayad, no? O tinatawag natin, ngunit ito ay mas napapakinabangan niya. Ibig sabihin, ito ay tao na hindi niya nababayaran o mababayaran, ngunit ito ay nakatutulong sa kanya o may silbi dahil sa oras, panahon at araw, yun yung puhunan ng taong yun. Yung parang tipo ng pabor kahit walang pera nasa tabi niya or nasa karamay niya. Ngunit itong isa ay pupunta lang na parang isang agila, ugaling ibon, pupunta lang sa kanya pag may kailangan, then after, wala na, aalis na, lilipad na. No? And then yung pangatlo, nasa background niya rin, isang pag-uugali ng tao na tahimik, ngunit mapanganib dahil hindi niya alam kung ano mga nasa isip nito. Subalit ito ay malakas na uri ng isang tao o pag-iisip ng tao. No? Mas magalit. Ngunit itong isa naman ay star talk or tinatawag na tactless or mayabang. No? Hila niya, buntot niya, kain niya, dura niya. Ngunit ito yung mas malapit niyang nakakausap na parabang tipo na nambobola palagi sa kanya. So, ayan po. Ayan. Ayan. So, ayan. No? Ito yung gitna niya halos papalibutan siya ng career niya sa world ng maganda mga opportunities and goals. Subalit yung mga taong nakapaligid sa kanya, yon ang problema niya. No? Dahil itong mga to, yung apat na klase ng ugali ng pag-iisip ng mga taong to ay isa lang yung tao isip tao. Puro dito animal yung pag-iisip or tinatawag natin na animal attitude o whatever na compare natin sa mga nakapaligid talaga sa kanya. Ayan. Animal, diba? Isa lang ang tao dyan. So, ayan, ibon, tapos lian, and then ito, ano ba to? Ang tawag, Chicago ba yan? Baka o whatever, no? So, ang susunod na card is in pera, no? Nasa mga palad niya yung pera, or tinatawag natin na kaperahan, no? Hawak niya yung mga pera. I don't know, ha? Pero ito na sinasabi, ha? Pera yan. Nasa pangapalad niya o kapangyarihan sa pera. Ayan. Kapangyarihan o nasa pangapalad niya yung pera. Ayan.
And then third, eto, ang dami niyang itinanim, ang dami inumpisahan, ang daming hindi naman niya matatapos, ang dami-dami niyang pinagkaabalahan, ngunit hindi niya alam kung for goods lahat yung mga ginawa niya, no? Kasi dito medyo pagod na siya or napapagod din siya, nag-oobserba na naman siya sa lahat ng kanyang ginawa or ginagawa. So hindi niya pa rin alam kung paano niya nagawa o ginawa o gagawin yung mga bagay-bagay na kakailanganin ng kanyang mga pananim o itinanim or ginawa niya sa kanyang pamamalakad sa kanyang tag dito administration, parang ganun na yan yung kanyang pamamahala, no? Number of 7. Ayan, no? May number of 7 ditong lumabas, ano? Ibig sabihin yan, hook. Ibig sabihin yan, 7 espada at 2 yung nakabaon. Ibig sabihin yan, meron 2 hindi niya mabunot-bunot pero kaya niya bunutin yung 5 espada. Ibig sabihin, kaya niyang bunutan ng tinik o tanggalin yung mga tao na nakakapagbigay sa kanya ng something problem. But 2 espada yung nakabaon na maaari magtagal pa bilang reserba doon sa panahon, no? Ayan. Eto na. King. Siya po ay maraming iniisip at marami siyang mga gustong gawin, ngunit hindi niya magawa sapagkat ang mga bagay-bagay sa kanyang pag-iisip ay masyadong sabihin na natin na bang tawag doon sa yung lutang ba or malalim yung iniisip, puro malalalim yung kanyang mga iniisip at merong mga gunam-gunam at pag-asa. Yon, hawak niya pa rin yung pag-asa sa kanyang pagkakaupo, sa kanyang mga ginagawa o sa kanyang mga plano niya sa buhay. Nag-iisip siya ng mga plano. Ayan. Mga plano ngunit masyadong malayo sa kanyang gawa. No? Ayan. Puro maraming perang dumarating sa kanya. Ayan. Maraming siyang natatanggap na pera. Ayan. No? O salapi. O kayamanan, no? So, ayan guys, ito yung 7 cards and 3 cards. So, wala akong ibibigay masyado sa inyo ng makapagbibigay sa inyo ng maling idea. Kailangan good idea lang po yung maisip natin diyan na maibigay ko sa inyo dahil masyadong magulo talaga kapag iniisip ko yung sitwasyon ni President, yung kalagayan niya. Nakakalungkot pero kailangan lumaban, kailangan ipagpatuloy niya kung kaya niya o kailangan ding isakripisyo niya kung kinakailangan. Kasi sa nakikita ko kay PBBM masyadong magulo talaga ang admin niya ngayon, administration niya ngayon. So nandun yung nakakaawa, nakakaabag, apektado ang ating sambayan ng Pilipino at buong Pilipinas. So, ayan, meron na po tayo na ihanda ngayon or may ilang katanungan tayo o 5 katanungan na pwede natin itanong kay PBBM, no? Ito po ay base sa tarot card lamang ha. Wag po kayong magagalit sa akin at wag niyo po ako ibabash dahil ito po ay hula-hula lamang para sa mga taong naniniwala at di naniniwala. Di ko po kayo pinipilit sapagkat ito ay maaaring kapulutan nyo ng sangkap sa inyong mga idea, sa mga inyong mga usap-usapin, ayan, o nalalaman at karunungan natin, no? So, ayan guys, medyo talaga magulo pagka nakapokus ako sa situation ni Pangulong Presidente Marcos Jr. dahil sobrang natatouch ako, nalulungkot, di ko alam kung anong pwede kong ipaliwanag at hindi ko alam dahil nalulungkot ako sa mga pangyayari na
na nagaganap o magaganap pa sa panahon ngayon kasi maraming gulo. First quarter, second quarter. Ayan. So, ayan. Tignan natin muli para mas klaro. Kayo na pambalang umusga ha. Pag niyo po ako ang huhusgahan nyo. Base na lang po kayo sa tarot. No? Dahil kung ano lang po yun nasa tarot, siya lang po yung aking mabasahin. So, number 1, sa 5 question na tayo, no? 5 question, tingnan natin. So, ang 5 question na pwedeng nating itanong sa ating Pangulo, ang Marcos Jr. na pwede nating try dito, no? Okay? Para doon sa mga nagsasabi na si Pangulong naman. So, ito na po, ha? Okay. Ano ba ang gusto nyo unang tanong natin kay PBBM? Yung mga bagay na gustong-gusto nyo. Ayan. So, kung ano na lang yung naisip ko na pwedeng hindi makasakit sa atin, pare-pareho, no? At wag nyo naman po akong husgahan. At sapagkat ito'y gusto ko lang ibahagi sa inyo yung aking mga nalalaman at karunungan gabay ng tagumpay. Maraming salamat po sa inyo. Eto na po tayo, question na po tayo, no? May impeach ba? Yan na, oh. May impeach ba si President Marcos Jr. ngayon? Tingnan natin. Saan nyo gusto bumunot? Kaliwa, gitna, kanan? So, I think marami dyan gusto sa gitna. O, yan. So, ayan, gitna na tayo. Ayan ha. Tinatanong natin kung may impeach ba si President Marcos. So, sinasabi kasi dito is in nakaluhod. Number of 2. Then, nakaluhod. Nandito yung mukha, pero may pakpak. No? So, sinasabi dito kasi yung ulo, Leo, at yung pakpak, Agila. So, magkaroon sila ng dealing. Kasi meron silang dealing. No? So, tinatanong natin kung may impeach ba. So, may deal. May deal to, no? May dealing yung kanyang impeachment. No? I think sinasabi dito palitan ng deal or tinatawag natin transaction o tinatawag nito na powerful given and given. No? Parang bigayan. So, mahirap yung sagot ng tarot card dahil sinasabi rito na 50-50. Ayan. Kung may impeach ba si Bongbong Marcos, sinasabi rito as of now 50-50. Pero mayroon tong magaganap na deal or no deal. Parang magkakaroon ng dealing o palitan ng kalakalan o katayuan o sitwasyon. Pero mahirap man nawa mabago yung kanyang mas lumamang yung 60% na hindi pag-impeach sa kanya dahil dito magkakaroon ng palitan. Yun, sa mga daling salita. Ayan, pakikipagpalitan. Kaya tinatanong natin kung ma-impeach ba si President Bongbong Marcos Jr. So, sinasabi rito, palitan. No? Palitan. Ibig sabihin, mahirap na pagpapalitan. Kaya 50-50. So,
pwede yang isa sa kanila, kasi dalawa to dalawang tao yan, no? So, yan, no? Kung titingnan mo, dalawang tao ito, no? Two person, sinasabi na magpapalitan. So, kung hindi may impeach si Pangulong Bongbong Marcos, mai-impeach naman si BP Sara. No, ganun ang mangyayari. Pero kung mai-impeach si BP Sara, mai-impeach din si Bongbong Marcos. Kasi dito, sinasabi, dalawa, pahirapan, mahirap, pagpapalitan nila. So, dalawa sila, kaya 50-50. 50-50 sila pareho. So, kung may impeach si BBM, ganun pa rin ang resulta. Pagpapalitan. No? So, yan. No? Exchange move. Changing move. Champions number up to. May hirapan. No? Ibig sabihin, 50-50. So, magbabago pa yan. Hindi pa as of now kasi yung tinanong natin. Pero, magra-running pa yung buwan. Yung pecha ng buwan itong taon na to. Kasi I think kung mai-impeach swerte kung matapos niya tong term niya ni President Bongbong Marcos, no? Swerte na yon kung matatapos niya yung term niya, or ibig sabihin pati kung maisasaayos ang lahat, hindi yan mai-impeach si President Bongbong Marcos. Subalit, malaking gulo kasi. So, long term yung nakikita ko, may long term at saka merong tinatawag na extend, no? Extend and long term yung dalawang magpanig, no? No? Extend and long term. Yung isa long term, yung isa extend, no? So, ayan yung sagot doon sa kung may impeach ba si President Bongbong Marcos, no? Hirapan ako, ayoko muna magsabi kasi ng mga pwede kong nalalaman ko na lang sa sarili ko. Nawa pag nyo na lang kayo ng bahalang mag-isip, ipinakikita ko naman sa inyo kung ano ang ibig sabihin. So, ayan po ang laban. Ito po ay Leo, no? Ulo ng Leo na mayroong pakpak naman ng, no? So, ayan, may pakpak. Ibig sabihin, that is the dealing o transaction o exchange o pakikipagpalitan. So, ayan. No? May magaganap na pakikipagpalitan yan. So, medyo hiningal ako doon dahil dito talaga is in pahirapan, nakaluhod, number 2, and 2 person, and meron ditong sinasabi pagpapalitan. No? Ayan. Kung ma-impeach ba si Pangulong Bongbong Marcos Jr., ayan ang sagot, ha? Kayo na po ang bahalang magbuo-buo niyan ng mga sinasabi ko sa tarot card, sapagkat yan po ay nakikita ko lamang sa ating tarot card, binabasa ko naman po sa inyo. So, and now, the second question, medyo mahirap magtanong, ano? Mas maganda kasi pagka ang kausap ko mismo yung nagtatanong, o may kausap ako na yun mismo yung nagtatanong. Okay. Kasi sa akin na yung tanong, sa akin pa yung sagot. Kaya medyo ingat lang din ako kasi ayoko kasi na mahusgahan na mabash nyo ako, sapagkat ito ay hula lamang at maging gabay nyo at kapulutan nyo ng sangkap, o pwedeng kayong paniwalaan o hindi nyo pwedeng paniwalaan. Nasa sa inyo po yan, ano? Kayo pong bahala sa inyong nais nyong malaman, sapagkat ako'y nag-share lamang ng aking kaalaman at karunungang gabay ng tagumpay para sa ating katatagumpay. Maraming salamat po sa lahat na may nagtitiwala at malawak na pangunawa at paniniwala sa akin, no? Maraming salamat po sa inyo, and God bless po sa inyo. And second question is
kaya target natin na puro kay PBBM lang to, ha? Kay Pangulong Marcos. So, ano ba bang gusto nyo itanong? Kasi ako pa rin magtatanong eh. Maganda talaga pagka sa iba. So, ito na. May nagko-control ba sa ating Pangulong Bongbong Marcos? May nagko-control ba? So, tingnan natin. Saan yung gusto kumuha? Kaliwa, gitna, kanan. I think dito na lang tayo sa may nagko-control ba? Ayan. So, ayan ha. So, may nagko-control ba kay Bongbong? Hindi naman masabing control. Pwedeng trabaho lang na tinatrabaho din. Ayan, no? So, mean to say na sinasabi dito kung merong nagko-control. Yung control kasi parang hindi hindi naaayon sa lahat ng sinasabi sinusunod niya. Ngunit meron kasi dito lang na sinasabi na merong sabagay parang gano'n na rin yung control na dikta. Ayun, nagdidikta. May nagdidikta na rin sa kanya. Pero ito ay nasa mataas na posisyon, no? Yung nagdidikta. Kasi ito yung laging handa. Pinagkakatiwalaan. Matikas na nakatayo sa posisyon. Ayan, be always ready, no? At lalaki yung nakikita kong parang lookout or tagapagtanggol or iingat. Anong tawag doon? Yung binabackupan, yung kinokoberan. Parang ganon, yung something front. Ayan, may naka-front sa kanya pero kinokoberan siya. So, lalaki yan, no? Ito yon, no? Handang lumaban or kundi laging naka-ready. No? Laging naka-ready. Yan. So, matapang tong lalaki na to. So, lagi naka-ready, handang lumaban, nag-obserba, laging fight. Kung ano man yung dumating sa kanya, fight din, ganon. So, tinatanong natin kung nagko-control. So, siya meron nagko-control sa kanya. So, hindi lang talaga yung totally basta dikta lang. Meron. Kasi sinasabi naman dito na standing position. Yan. No? Very fighter. Very fighter yan. Yun. At nasa panig niya. Nasa panig niya yan. Okay, next question naman tayo. Medyo mahirapan ako dito kasi sa totoo lang, sabi ko sa inyo, pag si medyo masakit yung ulo ko na mag-isip about doon sa target kasi maraming naka-background o maraming black background na hindi ko alam kung ano yung maraming mga negatibo nakikita o nakikita sa background ni PBBM. Kaya, I'm sorry to tell as kasi yan po talaga yung nakikita ko. So, sobrang sakit sa ulo po pag inisip. Pinipilit ko lang po na makapag-share ako at sa inyo, hatid sa inyo na kahit konting video or kaalaman dito sa ating tarot card reading na babase natin at saka tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. So, ang next question is kung dito kasi sinatanong natin kung may impeach, no? So, dito,
Mako-continuous niya ba yung kanyang, ang tawag natin doon, yung administration niya, mako-continuous ba yung pagiging pangulo niya? May anong tawag doon, yung termino niya, magko-continuous ba? So yun yung mga gusto ko lang itanong, kasi hindi kasi ako makapagtanong ng maraming kasi mas maganda talaga pag iba. So mako-continuous ba? So ako, sa continuation, sinasabi dito, tinatanong natin kung mako-continuous ba ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos Jr. yung kanyang termino or itong pagiging pangulo niya. Actually, dalawa yung involved dito, no? Mag-asawa sila. So, mayroon siyang mahinang hakbang, o ibig sabihin, ingat din sa kanyang kalusugan, sa kanyang nararamdaman, o mahinang hakbang, or sa lahat ng mga bagay. Ngunit parang bibiglaan silang lipat sa malaking bahay. Hindi ko alam kung saan tong lugar. Maaring ito ay malaking bahay, no? Kung saan sila merong 5-star akong nakikita na swerteng bahay sa kanila or lilipat. Kasi sinasabi dito na meron silang biglaang paglipat, no? Kasi meron din akong nakikita na itong babae merong haharapin o yung asawa niya na malaking problema. Problema na parang problema din ni Pangulong Marcos, Bongbong Marcos, no? So ito yan, no? Nakikita nyo may saklay siya. Ibig sabihin niyan is not good health, no? Hindi siya maayos yung kanyang paglalakad or humihina siya, yung energy niya humihina. So front step forward yung asawa niya. Ayan. Meron silang haharaping problema matindi, no? Mag-asawa sila. So, I think meron silang paglalakbay o paglipat, no? Sa biglaang paglipat o ang tawag doon, ang tawag yun, basta yung lilipat sila, no? As in, biglaang paglipat sa ibang lugar, maring sa ibang lugar, or sa ibang bansa. Ayan. Hingal ako. Ano ba bang pwede natin itanong? Kasi medyo maselan tong mga katanungan na involved si Wiwi, baka ako mabash. Kaya pasensya po sa mga tao na nakapagbigay ako ng hula or tinatawag natin tarot reading kay Pangulong BBM, sapagkat ako po ay nalulungkot sa mga pangyayari dahil siya po ay nai-involve at maraming kaguluhan sa lahat ang pamilya nila at pamilya ng kalaban nilang si Sara Duterte, si mga Duterte, yan, yung mga ganyan-ganyan. So, napakagulo po, no? Kaya mag-ingat po tayo at isipin natin kung ano yung mga tao na karapat dapat nating iboto, no? Ilagay sa posisyon upang hindi tayo magsisi sa huli, sapagkat sa atin or sa mga Pilipinong mamamayan, nakasalalay ang boto ng mga taong itatayo natin dyan. Kaya po kung kayo ay ayaw nyo magsisim or maghuli ng walang gulo, mapayapa ang ating pamumuhay sa Pilipinas, gawin natin, ilagay yung mga tao na karapat dapat sa posisyon upang mangalaga sa ating bansa o mamamayan or gobyerno, mamalakad sa ating gobyerno, no?
mga tao. Ako, dalangin ko talaga kasi masyadong hindi maganda yung mga nangyayari ngayon pagpasok ng taon 2025. Nalulungkot ako, nahihirapan ako magbigay ng mga gusto kong sabihin, gusto kong i-share na mga nabibision ko, nakikita ko sa balit, mas ginusto ko na lang pong manahimik ng may kapayapaan at may maayos na simpleng pamumuhay ko sa buhay ko, no? At hindi ko naman hinahangad basta yung mga masamang hangarin, kundi yung kabutihan lamang at yung simpleng buhay ko lang. Ayan, at maraming salamat po. Patuloy po natin panalangin ng ating bansa sapagkat ang ating bansa ay masyadong may mga naka-step na mga panganib o tinatawag natin pwede magkaroon ng matuloy yung gera o may gerang slide, sa iba't ibang panig, no? Hindi lang ng iba't ibang panig ng mundo, kundi sa ibang panig ng sariling bansa. Yan. At nakakalungkot kasi meron din ako mga nakikita na mga tao na kakagulo. Pero lahat ng sinabi ko niyan, lumabas sa bibig ko, pagbuo-buuin nyo na lang at alamin nyo, pag-aralan nyo dahil sapagkat yan ay nangyayari at mangyayari pa, no? Susunod. So, ayan. Next po, dito, ayan, sinabi ko na sa inyo na dito ay mag-asawa, no? So, involved yan, no? So, ano ba bang gusto nating itanong, no? Ang susunod nating katanungan ay ang ano bang magandang tanong? Kasi tinanong natin dito kung ano yun yung tinanong natin dito. Yan, kasi may ganyang ganap. Medyo ko kasi pag naiisip ko yung kaguluhan, medyo may mental block ako kasi talaga napakagulo, no? Ano pa bang gusto nyong itanong? Kasi on the record lang ako, hindi naman ako naka-live, kaya syempre isip muna tayo ng tanong. Sino ba ang matinding kalaban? Ganon. Sino ba ang matinding kalaban talaga ni Presidente Bongbong Marcos? Ayan. Sino ba talaga ang matinding kalaban? Sino? Hindi magbabanggit tayo, no? Pero hindi pangalan siguro. Okay, sino ba talaga ang okay, parang di maganda na yun. Alam na naman lang siguro ng iba. Ano? So, ibay na lang natin yung tanong. Kasi yun lang naman ang tanong natin. Kung may impeach, hindi may impeach. Tuloy-tuloy pa ba ang taon? So, parang wala na akong maitanong eh. Parang yun lang eh. Kasi ayoko naman na ano pa. Ganito na lang. Kamusta ang kalusugan ni President Bongbong Marcos? Ayan. Actually, dito may nakikita na ng kahinaan, no? So, titingnan natin kung ano na ang kalagayan ng kalusugan ni President. Ayan, kuha tayo sa gitna. Ayan. Kalusugan kasi, yan, no? Meron siyang pagpapaubaya. Ano? So, ipapasok dito sa kalusugan niya, sa nararamdaman niya, sa feeling niya,
meron siyang dapat talikuran. Ayan. At muling magpapasya yan at pagtalikod sa kanyang kalusugan. Ayan. Yun na lang, kasi ayoko pahabain pa yung sasabihin ko. Yun na lang yung salitang pagtalikod at pagpapaubaya, no? Kasi maaaring makasama sa kanyang kalusugan yon, yung pagtalikod, pag-iwan ng mga kayamanan, no? Paglalakbay niya, pagpapasya, no? Yan ay involved sa kalusugan niya, no? Kasi yung kalusugan niya mapapagod at mapapagod talaga, kasi parang pagod na pagod din siya. Stress na, super stress si Pangulong Bongbong Marcos. Nawa malampasan niya lahat ng mga pagsubok na dumarating sa kanya, maayos na ang lahat, maging okay siya, lalo na yung kalusugan niya. Dalangin ko. And the last question is, ano ba? Medyo nahihirapan talaga ako magtanong pag walang nagtatanong, lalo na pagka ganito yung kay, ang tanong lang naman kasi dyan, dalawa lang talaga. Kung may impeach ba si President Bongbong Marcos, or hindi, or continuation pa. No, so may isang tanong na lang tayo na pwede na lang natin para sa kanya pa rin, totoo ba ang mga bintang kay President Bongbong Marcos? So yun na lang po ang dalas ko, kasi wala na akong maiisip eh. So totoo ba lahat ang mga bintang? Tingnan natin na kay so ito na yan. Ayan, Wheel of Fortune, no? Actually, it's really good hard study, no? Ito yung tinatawag natin na kung totoo ba ang bintang kay Bongbong Marcos. Napapalibutan kasi ng mga dokumento, listahan, pag-aaral, tawag dito, anong tawag yun, yung pag-aaral, paninaliksik, lahat, basta yan, itinatawag natin na totoo naman yung mga binibintang sa kanya. Pero I'm sorry pero kasi yung bintang sa kanya lahat ay parang isang diary o libro o dokumentaryo, history, or tinatawag na book. Kasi mayroong parang tinatawag dito na study hard, playbook, and plan, lahat nandito. Kung titingnan mo yan, ayan. Lahat nakatutok sa kasaysayan, no? Kasaysayan, or history, or yung pag-aaral, documents, lahat ng mga yan, kaya kung totoo ba yung lahat ng bintang sa kanya, maaaring X number of 10, or may tinatawag tayo na Wheel of Fortune niya, no? Kaya Wheel of Fortune kay BBM, so puro mga hard study o tinatawag natin na pag-aaral or pagkikipagtunggali, patalinuhan, no? Yung bintang pati kasi pumapasok doon sa katalinuhan or kaalaman o karunungan, yung mga
umikot yung Wheel of Fortune niya, no? Ibig sabihin doon sa history nila, no? Actually, dokumentaryo yan. Andyan lahat eh. Kasi halos ang lahat ay pinapaikot ng ang Wheel of Fortune niya is nasa baba, no? Nadadaganan siya, no? Tapos yung mga nasa paligid niya, yan, no? Puro mga nakaposition in hard prayer, parang nakatutok sila sa mga book, no? I don't know kung ano yan, book, basta book. Siyempre yan yung mga gamit sa gobyerno na number 1 yung mga tawag yan, pag-aaral, yung mga libro, no? Nandiyan din papasok yung mga parang mga lawyer, yan. Puro mga, ayun, yung Wheel of Fortune, puro lawyer, para yun, yung puro batas din, mga law, ang tawag natin doon, mga rules, yan, basta meron mga ganon, kasi basta yan, no, pag-aaral, kasi, ang hirap ako explain, kasi ayoko ng marami, yung buod lang, so, yan, libro, pag-aaral, hardworking, and then, playbook, lahat, pag-aaral ng mga matataas na tao, yung mga tao nakapaligid sa kanya, on the record lahat yun. So, yun, yung mga binibentang sa kanya is sabihin ko na lang na mas nakararami yung nagsasabi ng totoo. Yan. No? Ayan po, at maraming salamat po sa inyo, at naway wag po kayong magalit sa akin, at medyo mainit na, hindi ako nag-electric fan kasi para lang makabuo ako ng vlog para sa inyo. So maraming salamat po sa inyo, and God bless you, more power, more blessings sa inyo. Nawa po na maayos na ang ating bansa, sapagkat nakikita ko ito vision free sa ating sa ating bansang Pilipinas, at panalangin po natin na wag magkasunod-sunod yung numero ng 666, 777, 888, at the last quarter is 999, no? Meron tayong numero na ganyan na magkakaroon ng ibig sabihin, no? Yung 666 sa attitude, yung attitude ng tao, yung 77, yung hook o pagkukuha, or ang tawag doon, pagkamit or pagnanais, yung 666, bad sign din yan, bad sign, attitude, sa attitude ng tao. Tapos yung 77, hook or pagkuha or paggamit, no? And 888, yun naman po yung infinity, na para magsasabi ng balik-balik lang yung mga problema, balik-balik yung sitwasyon. Yan yun, 888, na parang balik-balik lahat ng mga nangyayari. At ang 999, the last quarter, siguro yun yung bring down, no? Tsaka lang matatapos ang lahat after the 1 year. Kasi ang 666 gumagana pa, nasasakop ang first quarter and half second quarter. Tapos yung 77 second quarter at saka half third quarter. Tapos ang 888 third quarter and half of fourth quarter, and then 999 fourth quarter, and the next year is half quarter ng 999. So may mga bring down. So ibig sabihin kasi sa last of the year 2025, nakikita ko yung numero ng 2025 is in number of 9. So makaka-feel ang taon na to ng panibagong buhay sa last quarter of the year, no? At then
bring down. Ibig sabihin, maaring mag-uumpisa ulit lahat. No? After ng kaguluhan, mag-uumpisa ulit lahat. Dahil, sinasabi dyan, by the next 2026, marami kasing kaguluhan. Sa 2026, tatakbo ang panahon ng mga swerte. Yan. Yan, sa year 2026, yung mga magagandang bagong buhay ng swerte. At ngayon talaga, napakagulo ng 2025 because the number of 9 is in bring down. Toink, ganyan. 0 and up, 0 and up, then down. Okay? Yan, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Bihira lang po ako mag-upload sapagkat ako po ay palaging busy. Sa mga gusto po magpa-tarot reading sa akin, hanapin nyo lang po ang aking page, Madam Bertudes, at saka yung pong tawag dito, Japa de la Cruz. Ayan, hanapin nyo lang po yon, search nyo sa Facebook. At makikita nyo na po ngayon na I'm only one na may mata sa noo. Ayan. Maraming salamat po and God bless. Hanggang sa muli nating pagkikita sa video. Hanggang sa muli ako makita sa video. Thank you very much po and God bless you. More power, more blessing po sa inyong lahat. Ito po ay para lamang po sa mga naniniwala, nagtitiwala at gustong magkaroon ng kaliwanagan o kaya kapulutan nyo ng sangkap magbuo pang mawala yung mga balista nyo rin sa inyong mga isipan sapagkat ito'y gawing gabay lamang. Maraming salamat po. Happy lang, good vibes lang for Akit Swerte. Always panalo, always tagumpay. God bless to us, more power. Thank you very much po. Lapit nyo na po yung noo nyo para kayo ay mabasagan ko ng negatives. Okay, palagi kayo walang sakit at maraming blessing and God bless you po sa lahat. Happy New Year 2025. Welcome to my world. Thank you. God bless.